Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inaanyayahan ng Panginoon ng lahat na sumunod sa kanyang utos upang matikman ang pinakamasasarap na pagkain na kanyang inihahanda at lahat ay mabusog. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito
at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay.
Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na hindi tayo kayang ihiwalay kay Kristo na anumang bagay, maging ng pagkagutom. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasulukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay ang pagpapakain ni Jesus sa maraming tao dahil sa kanyang pagmamahal sa kanila. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka
at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman yon ng mga tao, siya'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanyang mga alagad, sinabi nila, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay ng pagkain sa kanila. Sumagot sila, "5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin nyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay yon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid, ang ating mga pagbasa ngayong 18 linggo sa karaniwang panahon ay nagpapaalala laban sa pagiging makasarili, selfishness, pagkagahaman, pagkabuhaya, pagiging makasarili, selfishness. In our gospel today from St. Matthew, yung first part, Jesus received a very bad news. Ang kaniyang pinsan, yung naghanda ng daraanan niya, si John the Baptist, nabalitaan niya, pinapugutan ng ulo. At dahil ang kanyang pinsan ay malapit sa kanya, he was saddened by that news. Kaya, according to our gospel, gusto niyang magpakalayo-layo muna. Gusto niyang mag-isa. Di ba ganyan tayo pag malungkot? Gusto natin mag-isa. Di ba ganyan tayo kapag may dinaramdam, kapag may mga nawala, gusto natin mapag-isa tayo? And Jesus was no different. Malungkot siya, nagdadalamhati, ang gusto niya mapag-isa. At pumunta nga si Jesus sa isang ilang na lugar. But to his surprise, pagdating niya sa ilang na lugar, according to our narrative, nandun na ang mga tao. Tingnan nyo nga naman, naunahan pa siya sa pupuntahan niya. Pagdating niya sa pahingahan, gusto sana niyang umiyak mag-isa. Gusto sana niyang mag-emote mag-isa, pero hindi niya na magawa. Bakit? Sapagat nadatnan niya ang napakadaming tao na humihingi ng tulong niya. You know, Jesus could have said, "Ang dami ko ng araw na ibinigay para magpagaling. Baka pwedeng akin muna yung oras. Kasi namatayan ako eh. Baka pwedeng makaiyak muna. Baka pwedeng me time ko muna. Akin muna yung oras ko. Baka pwedeng iparisket na lang kayo. Punta kayo sa office. Magparisket na lang kayo. Baka pwedeng ganyan." But walang sinabi si Jesus na ganun. Nung nakita niya na may nangangailangan sa kanya, kahit siya ay may dinadala, kahit siya ay malungkot, even though he was also grieving, dala ng pangangailangan ng iba,
lilimutin ko muna ang aking sarili, uunahin ko ang aking kapwa. Now, that is being selfless. That is not being selfish. Jesus could have been selfish. He could have said, naku, akin na tong oras na to, hindi ko muna kayo papansinin. Akin tong oras na to, bahala kayo. Magtatago ako sa inyo. Dumating kayo dito, pagtataguan ko pa kayo. Akin tong oras na to. He could have been selfish, but at the face of the people who need Him, He was selfless. Ibinigay niya ang kanyang sarili. He was moved with pity. Naawa siya. Kaya anong ginawa niya? Tinulungan niya ang mga tao na nangangailangan sa kanya. Now, that is being generous, especially with one's time. Ngayon din ho, narinig natin sa commentator kanina, ay linggo ni Saint John Marie Vianney, o linggo para sa mga pari. Kaya mamaya ho, bago matapos ang misa, ipagdadasal natin ang ating mga pari. Mga pari na kilala natin. Kung kilala nyo yung nagbinyag sa inyo, nagpapakumpisal, mga paring na destino dito sa ating parokya, mga paring nakaibigan ninyo, mga paring kinauutangan natin ng loob, ipagdadasal natin. At ano ang numero unong dasal natin para sa mga pari? Tingin ko ito rin. To be selfless, not to be selfish. That we may imitate Jesus. You know, sa dami ng ginagawa ng isang pari, maraming pagkakataon, personal kong karanasan, maraming pagkakataon, gusto kong itago ang oras ko para sa aking sarili. Madaming pagkakataon. Pahinga papahinga talaga. Pero minsan kung bakit ba oras ng pahinga, may kakatok at walang tigil na kakatok. Hanggang sa pag di ka pa nagigising, Father, kakatok. Tatawag. At kahit hindi ka pa magising, tatawag. Minsan mga alanganin pang panahon at alanganin pang oras. Minsan natetempt ka talaga at madaming beses talagang natetempt ka na naku, oras ko yan pahinga na, pantulog na, pero may nangangailangan pa. Di ko malilimutan minsan na kadestino ko sa isang parokya, 3:00 ng madaling araw, may kumakatok. Sabi ko, ano kaya ito? 3:00 ng madaling araw. Pagbukas ko yung cook, at ang sabi, Father, iyak ng iyak, yung anak ko, o ano ka kung nangyari sa anak mo? Mamamatay na. O anong gagawin natin? Puntahan mo, Father. Pahiran mo ng langis. Sabi ko, 3:00 ng madaling araw. Opo, Father, puntahan natin. Gusto ko sana sa resket mo kaya. Yung may araw na. Pero naisip ko, talagang kailangan niya ng grasya ng Panginoon. 3:00 ng madaling araw, nagmotor. Pumunta kami sa ospital. At tuwang-tuwa yung mga kapamilya noong pinuntahan kong may sakit. Now, sana ho kasama sa mga dasal natin na ang pari sa maraming pagkakataon, not selfish, especially with his time, but always selfless sa pangangailangan ng mga tao. Sa pagpapatuloy ng kwento, nagpagaling na si Jesus, magdadapit hapon na. Kaya ang sabi ng kanyang mga alagad, magandang pakinggan, Lord, hapon na, paggabi na, pauwiin na natin sila. Sa unang tingin mo kang may concern. Parang, total maggagabi na,
uwiin na natin sila. Sa unang pagdinig, parang, ay, ang bait-bait naman ng mga alagad. Pero alam ninyo, nung sinabi ni Jesus, give them something to eat. Kaya naman pala pinauuwi sa isip ng mga alagad, Lord, problema pa yung mga yan Pag ginabi, saan tayo kukuha ng pagkain yan? Paano ang provisions niyan? Kaya hanggat may liwa-liwanag pa, pauwiin na. That is also being selfish. Hindi naman natin problema yung mga yan Sila na nga lang nagpunta dito, poproblemahin pa. But Jesus told them, give them something to eat. Ngayon sa ibang version, sa kay St. Luke, narinig nyo may bata na nagdala. Pero sa version natin ngayon kay St. Matthew, wala namang batang nagdala. Ang may dala ng 5 tinapay at 2 isda ay yung mga alagad din. Sipin niyo yun, siguro sabi ng mga alagad, kulang nga sa atin to 5 tinapay, 2 isda. Pero sige, dahil hinihingi ni Jesus, ipagkakaloob natin. Yung konti sa paningin nila, 5 tinapay at 2 isda, nung ibinigay sa kamay ng Diyos, dumami at sumapat at sumobra pa ang tinapay at isda. You know, my dear brothers and sisters, bakit may mga taong madamot? Bakit may mga taong ayaw magbigay? Alam nyo kung bakit? Kasi para tayo yung mga alagad. Ang nasa isip natin, meron na nga lang ako 5 tinapay at 2 isda. Bibigay ko pa. Hindi dahil sa madamot na madamot tayo Alam nyo kung ba't ayaw nating magbigay? Takot tayong maubusan. Konti na nga lang ang meron ako, hihingin pa. Konti na lang ang meron ako, ipagkakaloob pa. What I have, 5 fishes, 5 bread, 2 fishes, ipagkakaloob pa. Sa madaming pagkakataon, bakit tayo nagdadamot? Hindi dahil sa wala. Nagdadamot tayo kasi ayaw nating mawalan. Para tayong mga alagad. Konti na lang ang meron ako, ipagkakaloob ko pa. My dear brothers and sisters, napaka-gulo ng mundo na meron tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi maraming tao very selfish. With his time, very selfish. With his resources, very selfish. With his talent, very selfish. Bakit ba tayo ganito? Bakit ba walang bagyo, habagat lang, babaha? Kasi may ganid Kasi yung dapat panglahatan, pang-improvement, kukunin ko. That is being selfish. And because you are selfish, napahamak ang madami. Bakit tayo magulo? Ba't tayo nagkakaganto? Kasi may mga gahaman. May mga makasarili. May mga magkakapatid. Magkakadugo, magkakapatid. Magkakaaway. Alam nyo kung bakit? Yung mamanahing lupa. Hindi. Ako nag-alaga kay inang, akin yan. Buong buhay ko, ako nag-alaga sa amang ko Hati-hati tayo, hindi pwede yan. Akin lang yan. O magkakagalit. Being selfish. May mga trabahador o empleyado o estudyante na handang manlamang sa iba. Basta ako, 100 ang grade ko, bahala kayo. Basta ako, may incentive, bahala kayo. That is being selfish. Hindi mo na kinonsider yung iba, basta akin lahat ng pabor. Kung saan ako masaya, kung saan ako komportable, kung saan ako may makukuha. That is being selfish. And you know, as we look into our life, madaming pagkakataon makikita mo, dadagukan mo lang dibdib mo Sabagat maraming pagkakataon, totoo nga,
naging makasarili ako. Para sa akin lang at para sa aking kaginhawahan. At may mga pagkakataon pa na pag nagbigay, galit pa. St. Paul, in our second reading, in his letter to the Romans, sabi niya, sino bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Jesus. This is an invitation that when you give with love. Naranasan niyo na bang mabigyan pero galit? Yun bang, ayan, nasaksak mo sa baga mo. Nanghingi ka, pengi naman, ayan, sa'yo na. Parang pinamumuka pang walang-wala ka. Nagbigay nga, pero galit. Nagbigay, pero masama ang loob. Mga minamahal kong kapatid, pag nagbigay, lagyan natin ng pag-ibig. Kaya yung kaunting meron tayo, kahit 5 tinapay at 2 isda, yun ay simbolismo sa kaunti na meron tayo. Yung kaunting iniaalay natin, yung kaunting ibinibigay natin, basta't may pag-ibig sa kamay ng Diyos, pararamihin at sasapat para sa lahat. Ngayon din ay linggo ng Pondo ng Pinoy. Pamilyar ba kayo sa Pondo ng Pinoy? Meron yan pinamimigay na mga bote. Tapos yung mga parokyano, lalagyan ng hindi buo, barya-barya lang, piso-piso. At ang motto ng Pondo ng Pinoy ay ito, kahit maliit, basta't malimit ay patungong langit. Hindi inaasahan ng Panginoon laging malaki ang bigay. Hindi inaasahan ng Panginoon na laging malaki ang ipagkakaloob. Kahit maliit, yung munting meron ka, yung munting maipagkakaloob mo, basta't may pag-ibig, sasapat para sa lahat. My dear brothers and sisters, 18th Sunday in Ordinary Time, the Lord invites us to generosity. He wants us to be selfless. Isaiah, in our first reading today, sabi niya, saan niyo dadalhin ang pera niyo? Sa mga bagay na walang halaga? Come to me. Lapit kayo sa akin. At yang mga bagay na meron kayo, munti man sa tingin niyo, konti man sa tingin niyo, come to me, and in my hands, what you think is scarce, anong sa tingin niyong konti lang, pararamihin ko. Walang konti sa kamay ng Diyos. Ilan na natira? Sa 5 tinapay at 2 isda, 12 bakol ng hati-hating tinapay. Yung akala kong kaunti, madami pag nilagay sa kamay ng Diyos. What can you offer? What can you give? Place it in the hands of God. And may the hands of the Lord bless you abundantly. Amen. Magsitayo tayo. Ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghuhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin atin pong itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin.
Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, lalo na ang mga obispo at pari, upang tulad ni San Juan Maria Vianney, maidulot nila ang tinapay ng buhay sa sambayanan at sa gayon, ito'y maging lakas ng mga nanghihina at nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga tanging tagapagdulot ng banal na pagkikinabang, upang sa kanilang buhay ay masalamin ang Panginoong kanilang inihahatid sa mga may sakit at idinudulot sa mga nakikinabang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagugutom at sa mga bansang nagdaranas ng tagtuyot na dulot ng pagbabago ng panahon, upang ang kagandahang loob ng mga nakaririwasa at may kaya sa buhay ang magpuno sa kanilang pagkagutom at kakapusan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon sa banal na piging, upang ang ating tinanggap na salita ng Diyos at tinapay ng buhay ay magbunsod sa atin na maging mas mapagbigay sa mga kapuspalad at mga nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumaong kapatid na tumanggap ng tinapay ng buhay, ay makatanggap din nawa ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Sa katahimikan, ilapit natin sa Diyos ating mga pangangailangan. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin, itulot mo ang tinanggap namin na yaming mapagyabong sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at pagmamalasakit sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristiya. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming sa iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aari na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa uling hapunay, paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namin pagsaluhan
Ang laman niya'y inihain upang ang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patulugin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Alfonso Maria Ligori, San Juan Maria Vianney, at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aawit tayo ng pasasalamat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay
ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba